Amen. Good afternoon po to everyone. May I invite you po to stand up. Hallelujah. Thank you, Lord. Before we start po, pwede po ba tayong tumingin sa ating mga kapatiran? Pwede po ba natin silang kawayan? Ayan po. Batiin na isang magandang hapon. To all our online people, welcome po. And hallelujah. Yan. Sige po, pwede ba palakpakan natin si Lord? Let's give our God a best clap of praise. Let's put our hands together for the Lord this afternoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. We praise you, God. We glorify you. Hey. Come on, we sing. Can't explain these promises. Oh, they're better than I could dream. Lord, your ways are wonderful. You have always been good to me. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagine. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagine. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible. I'm free, live in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible. Come on! You make the impossible. I obey. It's not a wish, it's the truth of the things I see. Oh, anything can change. Yes, Lord. 'Cause I believe that you're working behind the scenes. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagine. Yes, Lord. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagine. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible. Yes, I'm free, living in victory. Only you can make the impossible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible. Yes, Lord, I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible. Come on, we say you make. There was no mountain, Lord, you could not move. There was no valley you didn't see me through. My world is brighter, cause Lord, with you the impossible was possible. Come on, we say there was no mountain, Lord, you could not move. There was no valley you didn't see me through. My world is brighter, cause Lord, with you impossible was possible. One more time, say, there was no mountain, Lord, you cannot move. Yes, God, there was no valley you didn't see me through. My word is brighter, cause Lord, with you the impossible was possible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible. One more time. When I look and see all that you've done for me, you made the impossible. Yes, I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible. Come on, you proclaim. You make the impossible. You make the impossible possible. You make the impossible possible. Hallelujah. Come on.
clap our hands to the Lord, to the God of the impossible. Hallelujah. Come on, can we continue to praise the Lord? I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. But in just 3 days you came and rescued me. Yes, Lord, thank you, God. By the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free. Come on, free indeed. You have changed my name, I am not the same. Jesus, I proclaim, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Whoa, oh, 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 oh. Hallelujah. I am a child of God. Whoa, oh, oh, oh. Thank you, Lord. One more time, we sing. I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. But in just 3 days you came and rescued me. Hallelujah, Lord. By the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free. Free indeed. Lord, we are free indeed. Thank you, Jesus. Say, you have changed my name, I am not the same. Jesus, come on, we proclaim, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. You have changed my name, I am not the same. I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, 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 oh. We say, I am a child of God. Whoa, oh, oh, oh. Yeah. One more time, I am a child of God. Whoa, whoa. Come on, you declare, you proclaim, I am a child of God. Whoa. Yes, Lord. I am a child of God. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. Oh, I am a child of the King. Come on. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. Oh, I am the child. Come on, church. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. Oh, I am. One more time, come on. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. Thank you, Lord. I am a son and a daughter. Oh, I am a child of the King. We say, you have changed my name, I am not the same. Sing, I am a child of God. You have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. You have changed my name, I am not Jesus. Say, I am a child of God. You have changed my heart, gave me a new start. I am a child of God. Whoa, oh, oh, oh. Thank you, Lord. Say, I am a child of God. Whoa, oh, oh, oh. Come on, you sing it out. I am a child of God. Whoa, oh, oh, oh.
I am a child of God. Whoa. I am a child of God. Hallelujah, Lord. Come on, palapakan natin yung Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, pwede bang palapakan pa natin ng Panginoon? Yes, God. You are our Father, Panginoon. Salamat, Diyos. Thank you, Jesus, for what you have done on that cross, Panginoon. Given us new life, a hope, Panginoon. You wash our sins, Panginoon. You cleanse us, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, can we worship the Lord in this place sa hapong ito? Yes, Lord, we have received the greatest gift. And Lord, the greatest miracle, Lord, has been done in our lives, Panginoon. Lord, kami, Diyos, na Lord, punong-puno ng kasalanan, Panginoon. But God, for you love us so much, Lord. You gave your only Son, God, for us to have life. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Come on, can we thank the Lord tonight, church? Come on. In your own personal way, can we thank the Lord? Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for the life. Salamat, Lord, that, Lord, nandito kami, Diyos. Still, Lord, fighting, God. Living, Panginoon. Sige, Lord, samahan mo kami. Samahan mo kami, Diyos. Direct our paths, God. Lead us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, can we worship the Lord in this place? Can we lift up our hands sa Panginoon, kapatid? Hallelujah. Worship Him. He deserves it. Yes, Lord. You are the God who saves. You are the God who heals. You are the God who restores. Yes, you are. Nothing is impossible, Lord. Nothing is impossible to you, God. You're the God of miracles. Come on. Come on. Come on. Call upon the name of the Lord tonight. Yes, Lord, you are everything, God. You are all that we need, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, lift Him up. Lift Him up. Lift Him up. Lift the Lord in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. You are to be glorified. Be magnified, Lord. We exalt you, God. We exalt you, God. Whoa. We exalt your holy name. We worship you. We honor you. We love you, Lord. Yes, God. Come on, we sing to the Lord. The one who made the blind to see is moving here in front of me. Is moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. One more time. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear
is silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Come on, tell the Lord that tonight. We believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, you are. Oh, yes, you are, God. Miracles, wonders. It is you, oh God. Hallelujah. Come on, we sing. The one who does the impossible is reaching out to make me whole. Reaching out. The Lord is reaching us out. Come on, come on. The one who put death in its place. His life is flowing through my veins. His life is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. Come on. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, Lord. I believe. Come on, from your lips you sing. Whoa, you're the God of miracles. Yesterday, today, the same. I believe. Come on, believe in Him. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, you are. I believe in you. Lord, you're the God of miracles. Yes, God, we believe in you, Lord. We believe in your power, God. Nothing is impossible. In your name, Jesus. Come on, church. Let's put our faith. Believe in the Lord sa hapong ito. Yes, God. Walang imposible sa iyo, Diyos. Come on, we sing it out. The God who was and is to come. The power of the risen one. Yes, you are, Panginoon. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Come on, believe in Him. You sing. The God who was and is to come. Lord, we hold on to you, God. The power of the risen one. Jesus, the God who brings the dead to life. You're the God. Wonders, Lord. Miracles. Whoa. The God who was and is to come. Come on, speak it out, church. Believe the power of the risen one. Whoa. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God. Yes, oh Lord, the God who was and is. Lord, oh God, the power of the risen one. Oh, the God who brings
the dead to life. You're the God. Yes, you are. One more time. You're the God. Whoa. The God who was and is. Hallelujah. The power of the reason why. Whoa. The God who brings the dead. That is who you are. Yes, you're the God of miracles. I believe, I believe, I believe. Whoa. We say you're the God of miracles. Oh, I believe in you. I believe in you. You're the God. Come on, worship Him. I believe in you, Lord. Whoa. Yes, you're the God. Yes, you are the God of miracles. I believe in you. I believe. You're the God of miracles. Come on, you proclaim. It's the God who was and is to come. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God. Come on, worship Him. He's the God of miracles. Yeah, yeah, oh, the God who was and is. Hallelujah. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. Come on, with one voice, we believe, we sing. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. One more time, we sing to the Lord. We believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Come on, yung mas malakas pang palakpak sa Panginoon. Yes, God. Ikaw ang Diyos na Lord, kayang gumawa, Panginoon, Lord God, sa makamanghang, Lord, mga kaparaan ng Diyos. You are the God of the impossible, Panginoon. That's why, Lord, here we are, Panginoon. Pwede bang mga bagay in our lives, Panginoon, sa tingin ng tao or even sa tingin namin, Diyos, ay imposible na, Panginoon. But God, with you, Panginoon, we hold on to you and your power, Panginoon. Because, Lord, your word says nothing is impossible to you, God. Salamat, Diyos, na meron kaming Diyos na pwede naming panghawakan kailan, Panginoon, sa aming buhay. Na, Lord, ganito ang iyong kakayanan, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa hapong to, Diyos. Not only, God, sa aming awitan, but your words, Panginoon. Lord, sige, God, speak into our hearts, to our minds, into our lives, Panginoon, Lord God. Makita namin, marinig namin ang tinig mo, Panginoon. Direksyon mo, Diyos, sa aming buhay, God. Salamat, Panginoon. Thank you for the people that are here, Panginoon, sa 4 p.m. service, even in our online church, Panginoon. Bless them, Panginoon. Sige, Lord, walang maiwanan sa amin, Lord, sa iyong mga salita sa hapong ito. Muli, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat, God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen, Amen. Sige po. We can all sit down po in the presence of the Lord. Medyo maulan, pero andito kayo. Sige, pwede nyo bang palakpakan ng Panginoon? No? He is our strength, no? God, thank you. So, sobra lang, yung worship natin sa Lord. Hindi
hindi, okay na, anak. Hindi gawa-gawa. Si Lord talaga ang no question. No? Walang question. Si Lord talaga ang kasama natin dito. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? At siya yung nabigyan ng ating worship. And He is deserving for that. No? Sige, isa pa malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah. So, this is our pang-apat, no, ng ating pong, kanina pa po kami, sobra yung habang umuulan, sobra din yung mga experiences dito. No? But sige po, tayo ay nag-expect pa ng more, no, with God this afternoon sa ating pong 4 p.m. service. So, salamat sa kanyang presensya. At pwede ba pakisabi sa katabi mo, salamat din nandito ka ngayon. No? Sige, okay lang yan. Appreciate natin ang bawat isa. No? Because yung pagpunta mo dito ay encouragement din po sa amin, no? Na makita kayo. In spite that the rain, no? Yung mga sitwasyon na nandyan. At of course, no? Nandun yung saya. At lalo na si Lord natuwa po sa atin sa hapon pong ito. So, sige po, straight na tayo sa salita ng Diyos. I want to read to you Exodus chapter 34, verse 1 to 5. No? At medyo nasunod-sunod yung kwento, no, about Moses, but this is another story. Iba yung pinupuntahan ng ating pong pag-uusapan pa sa hapong ito. Sige po, pwede niyo po ako samahan sa pagbasa. Can we stand up? Bisa ko lang naman to ginagawa. No? Bigyan natin ng pagbigay ng halaga ang pagbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. O sa hapong ito, rather po. Ano? Sa umagang ito. So, Exodus chapter 31, verse 1 to 5. Sabi po dito, and the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first ones. Bago ko basahin. Merong unang, 10 commandments. Pangalawa na to. In fact, mamaya makita natin, pang-3 na nga to kasi yung una ay yung oracle, yung word ni Moses, binaba yung word sa kanila, no? Yung law. But, this is yung second time binasag niya. Ito, for the third time, But sige, tuloy tayo, Tuloy tayo. Sabi, for the first one, and I will write on these tablets the words that were on the first tablets which you broke. Bigyan nyo ng konting pansin to, At dito ako pupunta sa title ko. Na etong si Moses, binasag niya yung pangalawang tablets. At galing sa salita ng Diyos, talagang sinabi, teka muna, ulitin natin. No? At for the second time, sabi ng ating binasa, na ulitin natin dahil binasag mo yung unang tablets. So, be ready in the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself to me there on the top of the mountain, and no man shall come up with you, and let no man be seen throughout all the mountain. Let neither flocks nor herds feed before that mountain. So he cut 2 tablets of stones like the first ones. When Moses rose early in the morning and went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and he took in his hand the 2 tablets of stone. Verse 5, sabi dito, and now the Lord descended in the clouds and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. Pwede po ba muli palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito o sa hapong ito, no? Sige po, pwede na po tayong makaupo at hayaan natin na madinig natin si Lord through this text. And sige po, habang nandiyan kayong nakaupo, gusto ko lang balikan yung verse 1 and I think maybe yung verse 4 mamaya, no? Sabi dito, and the Lord said to Moses, cut 2 tablets of the stone like the first ones, and I will write on these tablets the words that were on the first tablets which you broke. Very clear yung word, no? Talagang nakadiin yung you broke, no? And in verse 4, sabi dito, so he cut 2 tablets of stone like the first ones.
Then Moses rose early in the morning and went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and he took in his hand the 2 tablets of stone. The title of my message, no, for today, grip on it. So, pakisabi sa katabi mo, grip on it. No? Dahil dito sa binasa natin, si Moses, hindi niya hinawakan ng mabuti ito. Binitawan niya. No? Grip on it. Kasi meron din tong kalintulad ng kwento na meron tayo. Nung si Moses bumaba mula sa bundok, dala-dala yung 10 Commandments. But nung makita niya itong bayan ng Israel, they do sins. No? Sobra. Sabi niya, anong ingay to? And then nakita niya na itong bayan ng Israel ay sumasamba na sa ibang Diyos-Diyos. O sa rebulto. And then, alam naman natin yung kwento. Yung pervert spirit nandoon. Sabi, nagsayawan, that they are naked. That in the end, si Moses, nadala siya ng kanyang emosyon. No, tingnan natin to, no, ng kanyang emosyon na napakalaga nung dala-dala mo, Moses. Nadala ka ng emosyon mo, natangay ka ng emosyon mo. And then you drop the tablet and you broke it. No? Sige, yan natin na kausapin tayo ng Diyos dito. Brothers and sisters, at dito sa ating title, ano, as what my title said, no, we got a grip on it. Kailangan mong ilagay yung hawak, mayroong diin kasi baka mabitawan mo yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Dahil sa malimit na pagkakataon, yung hawak natin, very careless tayo, no? So that in the end, maka-experience lang tayo ng, hindi naman, sometimes maliliit na mga situations, no? ng mga nakikita natin sa ating harapan, but napakadali natin bitawan yung mga mahalagang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mamaya pupuntahan ko yan. Pastor, ano ba yan, mga bagay na yan? Sa ibang word, no? Yung grab in it, no? Hold tight on it. Yung hindi ko alam, no? But siguro naintindihan naman natin, no, na baka mo nang mabuti yan. Hindi ko alam na yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos at napakabilis mong bitawan at malaglag at mabasag, madurog. Friends, there is something God wants us to have in our hands. Ayaw ng Diyos na makita that is empty. No? Ang gusto ng Diyos, from time to time, ay meron kang hawak. At yan ang gusto ng Diyos. God want us to have in our hands. Dapat may hawak-hawak ka. Huwag mong bitawan. Kasi sabi ko nga kanina, hirap kung wala ka ng hawak. Ando na yung parang, ika-curse mong buhay. Sabi mo, ano ba itong buhay na to? Parang wala naman talaga, no? Wala, binitawan mo eh. Binitawan mo eh. Sabi ko nga kanina, hindi kasalanan ni Aaron yan, hindi ang kasalanan nitong mga Israelite people. Kasalanan mo yan, Moses. Ikaw ang may hawak niyan. No, ikaw ang merong kapasidad dyan kung bitawan mo yan o hindi mo yan bitawan. Huwag natin itong, yun na nga eh, hindi ko alam ano, mamaya pupuntahan ko din naman yan. Because sometimes, or many times, turo-turo tayo ng mga sino tinuturo natin eh. Siya may dahilan eh. No. Moses, ikaw ang bumitaw niyan. Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. No? Hindi ko alam, may binitawan ka na ba? O baka nga, pangatlong pagkakataon na yan, hindi ko alam, pang-apat ba yan, pang-5? But dito sa sermon na ito ay gusto kong sabihin sa iyo na gusto ka pang bigyan ng pagkakataon ng Diyos na ulitin mo at ulitin na kasama niya. At ganda nung ating binasa, sabi ng Diyos, kung ano yung una, walang magbabago dyan. Yung pa rin ang gusto kong mangyari sa iyo. Grabe si Lord, no? Pwede naman, teka muna, laka ng kalokohan mo. Bawasan natin ng konti. Gawin na natin 10 commandments na lang yan. Instead ng 10,
Pero sabi ng Diyos, kung ano yan, Moses, walang mababago dyan. Ulitin natin kung ano yung binasag mo. Sa buhay natin, sobra si Lord. Hindi siya nagbabago ng plano. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hawakan po natin ng maigi. Hindi ka muna, paulit-ulit ako dyan. Yan yung title ko. Maliit man yan o malaki, no? Magaang man yan o mabigat, hindi ko alam, no? But kung yan ay pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, you have to take care of that. Tawakan mo yan at ingatan. Mamaya pupuntahan ko yung mga ibang, at least mga example man lang, no? At least maging specific tayo. Lord, ito yung pag-iisip ng tao, no? Sa buhay, no? At sometimes, hindi ko alam, even among us Christians, no, nandun tayo na parang deceive ba yan? Na para bang ang buhay lagi na lang nasa itaas. Hindi na ba pwede tayong makakita ng mga sitwasyon? No? Gusto natin lahat okay. But hindi totoo yun. Sa ayaw mo at sa gusto, makakakita ka ng sitwasyon. Kaya ito tinuturo sa atin to dahil huwag na itong maulit dito sa kwento ni Moses. Si Moses, dala-dala niya, maybe excited siya, baba yung 10 Commandments, pero nung pagbaba niya, nakakita siya ng mga sitwasyon. At nung makita niya yung mga sitwasyon, sabi ng Bible, binagsak niya yung tablets at nabasag, nadurog. At ito din naman tayo, that sometimes doon tayo sa thinking, hindi ko alam kung minana ba natin to sa mga taong nauna sa atin, no? Na kailangan lagi kang nasa top. Lagi kang nandun sa itaas. Paano yung nasa baba? No? So, hindi ito ang itinuturo ng Bible. Although wala namang problema ang nandun ka sa top. But ang Bible nagsasabi, wala din namang problema kung nasa baba ka. Kasi ang tinuturo niya sa atin, yung isang bagay na gusto niyang makita, dapat walang nagbago. Na nasa top ka, nasa baba ka, that in the end, pagtitiwalaan ka ng Diyos. After that, kasi hindi naman pwede, magmamabaybo ka lang ba sa Diyos kapag andun ka sa taas? Teka muna, napakalaking ano niyan. No? Mas gusto ng Diyos na nandun kang nagmamabibo na pag nandun ka sa baba. Kasi po pwedeng, hindi that is, sabi ko nga, may mga sermon ako na hindi tayo dapat turuan kung nandun na tayo sa baba. Automatic naman yan eh. That is normal sa mga tao na magbabalik yan ng pasasalamat, pero turuan mo kami, pag nandun kami sa baba, yun ang hindi namin kaya. Kasi yung normal ng tao, pagdating dun sa baba, nahihirapan na kami sa mga decision. So, eto yun si Lord. May kausap pa ba ako dito? Sige, palapakan mo si Lord. Anong ang pwede nating matutunan dito? No? Dito sa aking sinabi, that sometimes people are not deeply inspired by your struggle. Sometimes people are more deeply inspired, no, by our struggle, your struggle, no. Hindi doon sa andun ka sa top at sometimes ito yung nakaka-inspired. No. Hindi mo napapansin na mas ang tao na-appreciate niya yung andun ka sa struggle mo, but nakakayanan mo. Di ba? Grabe to. Grabe dinadaanan nito, pero parang hindi man lang nagalaw. Di ba? No? Hindi natin naisip yun eh. Na, parang Lord, display mo ako, dalhin mo ako. Pwede kang i-display ng Diyos kahit nasa baba ka. Sige, palapakan mo si Lord. Because, no, it costs them to understand that what we expect expect out of life, that in the end. So, ito naman yun tayo. Kita natin, mga characters ng Bible, ito sila sa mga up and down, no? Roller coaster, but yung buhay nila nakaka-inspired. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat nandun na tayo sa baba. No. May pupuntahan ko yan. Kasi may right timing sa Lord na hindi naman din parang, okay lang naman pala, dito ako sa struggle ng buhay. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, nasa struggle ka, nasa ayos ka, dapat hindi ka nagbabago. Hindi ka bumibitaw. Yun ang ibig kong sabihin.
Kasi kung andun tayo sa thinking na dapat okay ako lagi, ginagawa na ngayon yan. Nagagawa nga fake yan eh. Buksan nyo mga profile ng mga Facebook. Na, saan tayo din, ginagawa natin yan eh. Na, kita mo, ganda-ganda natin doon eh. Guwapo-guwapo mo eh. Oh, walang wrinkles, makinis, talagang maayos. So, profile fix. Na-enhance na yan eh. Pwede na yan. No? Kumbaga, pwedeng i-fake yan eh. Kaya hindi dyan yun. Kasi, sabi ko nga, sometimes may makakita ka na ganda ng profile. Hindi naman, okay yan, wala akong problema. That is technology at walang problema yan. No? Naiayos yung mga sarili natin. But, ito yung kwento, parang illustration lamang na pwedeng gamitin upang maintindihan natin itong napag-usapan. But, pag nakita mo sa personal, dati sabihin mo, hindi rin. Kasi iba tsura eh. No? Hindi ko muna may patawa-tawa dyan. Okay lang yan. Wala akong question dyan. Magpakanda ka sa pics mo, sa profile mo. No? Pero ito lang yung ibig kong sabihin. Kung doon tayo, pwedeng ma-fake yan. Pwedeng ma-fake yan. Na pwedeng kang mag-create an illusion. No? Kapag yung mga followers mo ay na makita ka na yan yung itsura mo. So, labas muna ako dyan. So, anong ibig kong sabihin? Ang totoo, ang Diyos ay andoon lagi sa panahon na nandun tayo sa struggles ng buhay. Ano yung totoo? No, so sometimes, parang, hindi, teka muna. Ang Bible, most of the time, nandun siya nagpaparamdam at nagsasalita. Kung saan nandun yung mga tao na there are struggles. Nandun yun. So, gusto mong ma-experience si Lord? Andun sa struggles ng buhay. So, nandun ang Diyos, no? Doon siya nagpaparamdam. Nandun siya lagi. Friends, ulitin ko, that we find God in the best when things are the worst. Doon mo maramdaman si Lord kapag nandun ka na sa worst mo. May kausap ba ako dito? I don't know about you, but I experienced that, or experiences that sa maraming mga pagkakataon. No? Maramdaman mo ang Diyos kapag nandun ka na sa down moment mo. Grabe si Lord, magpaparamdam sa iyo. Nandito ako. Datin patunayan naman niya, talaga namang inalis ka naman niya pagkatapos eh. May kausap ba ako dito? Ang Bible nagsasabi that God is a present help. Tama ba ako? In times of troubles. Yun naman sabi ng Bible. Na sa panahon ng mga problema, ng trouble, andun ang help ng Diyos. In times of, no, yung God is a present help in times of troubles. Hindi in triumph. Wala doon. Hindi mo masyado maramdaman si Lord dyan dahil alam niya na, okay ka na dyan. Dito ako sa trouble. Kaya nga, may awit, and that is true, no? Even in the Bible, naalala ko lang naman din yan. Iiwanan niyang 99 upang hanapin yung isang may trouble. Ganda, no? Iiwanan niyang 99. Inisip niya, okay na kayo eh. But this one, teka muna, kailangan ko to sa kluluhan. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. We will be able to discover God in times of trouble. Madami kang makikita. Sino yung Diyos na nakilala mo? Madidiscover mo. Sa panahon ba na nandun ka? No. Sa itaas. Sa panahon na andun ka sa baba. Yun lang pagpunta mo dito ngayon, no? Ulan. Ganda niyan. Mas mahirap pumunta pag tag-ulan, pero nandito ka. Madali pumunta pag walang ulan. Di ba? Sometimes sabi mo, oh Lord, dapat wala ng ulan. No, anak. Mas maganda may ulan. Pero, pumunta ka. Ganda, no? So that in the end, alam mo ba yun? That si Lord una natutuwa. May sense. And you will discover you. Diyan yan eh. In times of trouble. Yung you will discover you. Hindi naman sa panahon na nandun ka sa
ganda ng buhay. Madidiscover mo sarili mo kapag nandun ka na sa trouble. That in the end, sisipatin mo na lahat. Sabi, saan ba ako nagkamali? Sino ba ako? Ba't ganito ginagawa ko? Saan ba ako nagkulang? Ano bang mistake? No? Makikita mo lahat. Naiintindihan mo ba? Sige, palapagan mo si Lord. Friends, makikilala mo o hindi mo makikilala, teka muna, ang sarili mo hanggat hindi ka mapupunta sa problema. So, teka muna. Okay lang to. Tama pala to. Hindi to mistake. Hindi to mali. Nandun ka sa problema. Dahil ang dami palang benefits, no? At yun yung inilalagay ng Diyos sa atin ng mga Kristiyano na wala ang mundo. So, tatindi ang mundo pag narinig, sabihin, ano ba yung mga yan? What? Okay lang. At parang, hindi naman natin sinasabi na, trouble, come here. No. Pag dumating yan, ayaw mo dumating. Pero hindi mo naman din sinasabi, problema, dumating kayo lang. Wala naman prayer ng ganyan. Pero ayaw mo dumating siya in natural. At pagkatapos, ay hinaharap ng tama. May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo si Lord. Ang halimbawa dyan, kanina sabi ko, makikilala mo ang mga kaibigan mo sa panahon na nandun ka sa problema mo. Totoong kaibigan? Malalaman mo yan kapag nandun ka na, you're in trouble, yung subsub ka na. Makikita mo yan, nag-aalpasan yan, nawawala yan. At makikita mo, maiiwan dyan, 2, 1, 3. They are really your friend. Pero yung mga nawala, sabi mo sa kanila, disappear. Hindi kayo mga totoo. No, kasi ang tao kapag andun naman may gamit ka, may, they are friend, no? Pero subukan mong wala ka na, sige, dun malalaman ngayon na, really? Of course, ilagay mo sa perspektiba ng Diyos, you won't know what God can do until you are in trouble. Makikita mo kung ano pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Hindi sa panahon na meron ka, kundi sa panahon ng trouble mo. Makikita mo kung sino siya sa buhay mo. He's the God of miracle. Yung mga imposible na wala na. But at in the end, sasabihin siya ng Diyos, no. Pwede pa yan. At gagawin ko yan. Ipipix ko yan. No, ganda. That hindi doon mo ma-appreciate lalo si Lord. Lord, grabe ka talaga. You're the God of miracle. Doon mo masasabi yun, hindi mo lang kinanta. You have your experience. Na habang inaawit mo, sinasabi mo na, Lord, totoo talaga yan dahil experience ko yan, Diyos, kung anong ginagawa mo sa buhay ko. Ano yung ginawa mo? Lord, ang daming mga bagay na mga imposible sa buhay ko, pero naging posible, Diyos, nang dahil sa'yo. Ganda, no? You won't know what God can do until you are in trouble. Inalis ka ng Diyos sa sitwasyon, no? Di ba? Pagkatapos, Lord, thank you, Lord. Di ba? Pero hindi ka makaka-thank you kung wala ka nun. No? Hindi ko alam, karamdaman ba yan? Kawalan ba yan? Hindi ko alam. No? Utang ba yan? Hindi ko alam. Pero sometimes si Lord, gagamitin niya yan upang lalo mo siyang ma-appreciate pagkatapos. Sige, palapagan mo si Lord. Thank you, Lord. Friends, tulad kanina, sabi ko, gusto kong kausapin yung mga taong struggling. Sino bang mga nandun sa situation? Di ba makita yung mga kamay? Wala kayo nun, bibigyan ko kayo. Sige. Hindi, totoo. Lahat tayo niyan eh. No? Ang iba, hindi naman nagtaas, but they agree. No? Pero ganda din naman. Response din. At akipag-cooperate. No? Kasi yun ang gusto ng Lord. Hindi na huwag natin bigay sa Lord lahat. We have our participation. Si Moses, sabi niya, for this time,
Tatagbasin mo yung bato na yan. Dati ako gumawa niyan, but this time, mag-participate ka sa mali mo. Hirap magtagbas na walang gamit. Hindi ko alam paano tinagbas ni Moses yan. Nag-iisa siya. Paano niyang in-slice yung tablet sa bato? Sabi ko nga, wala naman talagang okay. No? Sometimes gusto natin, wala yun. Ilusyon lang yun. Yung parang okay, walang okay. Pwede natin gawing halimbawa yung mga mag-asawa, no? Nag-celebrate ng kanilang golden wedding anniversary. No? 50 years. Sabihin, wow, umabot ng 50 years. Oh, grabe. Di ba? Parang ganun. Sundan mo yan, pag uwi ng bahay, mag-aaway uli yan. Totoo yun. No? Sabi mo, siguro hindi na kayo nag-aaway. 50 years na kayo, ano? No. Mag-aaway yan. Yan ang totoo. In our text, no? Sige, balik ako kay Moses. Nag-overtime ako kanina. Baka hindi ko ito matapos. Moses waited 80 years for this encounter with God. Sobrang pag-aantay ni Moses, no? 40 years sa Egypt, 40 years sa other side ng wilderness. No? Yung garboso niya sa Egypt, but in the end, naging shepherd sa other side ng desert. Nag-alaga ng tupa na hindi pa kanya, sa kanyang biyanan. But sabihin mo, wala na to. No? That sometimes, no, tignan natin, haba ng pag-aantay. No? Tayo, minsan, konting antay lang. Bagsak na natin yung mahawak-hawak natin. Sabihin, tigil na nga to, tagal eh. No? Sa isang banda ng kwento ni Moses ay mahaba din yung kanyang pag-aantay. Friends, gusto ko lang din kasing sabihin ganito, maintindihan natin. Magkaiba po yung, ano ba pwede? Yun nga, naitanong sa akin ng isang youth leader, mayroon ako itatanong, no? Sabi niya kasi meron akong sermon, magpipreach daw siya sa youth, ganun. Ano ba pagkakaiba ng encounter, ng experience at saka encounter? Pwede niyo bang sagutin? On the spot. Sabi ko, pinag-isip mo ako. Parang ganun, ha? Sabi ko, ganito lang yan. Yung encounter mo, experience lang yan. Yung experience mo ay yan yung panahon na binibuild up ka ng Diyos. No? Tulad ni Moses, for 80 years, that is experience. But that's not encounter. Hindi niya pa na-encounter ang Diyos. Experience lang lahat. Tinuruan siya ng Diyos. Ang Diyos, binild up siya through experience. Pero yung encounter, hindi niya, hanggat nung marinig niya ang Diyos, nung sabihin sa kanya, Moses, nagugulat pa nga siya, sino ka? Ano sabi ng Diyos? I am the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac. Yun yung encounter. Friends, ang pagpunta sa church ay experience lang. Kung hindi mo na-encounter ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na, punta ko ng church, okay naman. But pag hindi ka, tulad ng preaching natin last Sunday, that yung worship mo ay faulty, hindi mo ma-encounter ang Diyos. Na-experience mo lang ang church. Gets ba natin? Sige, palapakan mo si Lord. Si Moses, for 80 years, no, experience niya, tinuruan siya ng Diyos, binild up siya, for preparation pa lang. Wow, ba naman? No? God equipped him for 40 years in the other side of wilderness to fight Pharaoh. Inanda siya. Biro mo, haba ng preparation, para lang puntahan si Pharaoh. At sabihin, tell him that, let my people go. What? For 80 years, no? But dito, sa isang banda, medyo hindi niya napagandaan. Napagandaan niya si Pharaoh, but hindi niya napagandaan itong people of God. Hindi niya naisip na, teka muna, mga stubborn pala to. No? Moses was not prepared to deal with the children of Israel that time. He knew how to turn, no, water into blood. Nakakita niya yung miracle, no? Tulad ng inawit natin. Pero isipin mo, no? Yung Red Sea ay
hinati ng Diyos. Nakita niya yun. Yung water, naging blood, nakita niya yun. Yung ano pa ba? Yung baston na naging snake, nakita niya yun. Yung leprosy na gumaling, nang sabi ay bumalik yung skin like a baby. Yung skin niya very smooth and nakita ni Moses yun. Nakita niya yung mga himala na yun. Pero dito sa mga tao ng Israel, it was a challenge for him, no? Titikas ng mga ulo, mga reklamador. So, hindi niya in-expect at bitawan niya ang 10 Commandments. Hindi niya nahawakan ng mabuti. Nadala siya sa kanyang nakita. No, tayo, ingat tayo. Dala tayo sa mga ating nasaksihan at mga ebidensya. Natangay tayo sa mga sitwasyon so that in the end, bumitaw tayo sa Diyos. Friends, but kung titignan mo yung kwento ni Moses, he is fighting to be consistent. Ito yung mahalaga, no? Kaya ito, ganda nito eh. Consistent, no? Dapat consistent. Dapat consistent. Pwede akong maging mabait dito sa loob ng church. Tinitingnan ko kayo, very behave kayo eh. Na? Walang condemnation, but pwede kong gamitin to as an illustration. At hindi naman, si Lord, piniprepare tayo much better than this. Kaya natin nadidinig to. Na po pwedeng andun tayo, no? Behave 1.5 hour. Sabi ko nga kanina ay pwedeng pagtignan tayo, hindi tayo makakabasag pinggan. But ang tanong, consistent ba tayo? How about pag uwi mo ng bahay? No? May datnang ka doong sitwasyon na hindi mo gusto. Consistent ka pa rin ba? Kung paano ka behave sa loob ng simbahan? Yun yung hinahanap sa atin ng Diyos eh. Yung consistency, ano ba yung word? Consistency. No? Ito, ano to? Hindi ko alam, no? We are blessed kasi nakakarinig tayo ng ganito eh. At kailangan natin itong madinig kasi kung di tayo consistent, behave tayo dito. But magwawala tayo sa labas. Mag-ohorimentado ka kaya kapag nakakakita ka ng mga situation dyan. Sabi ko nga, ay, kung meron mang akong taong gustong makasama, ito yung mga taong consistent. Pagkasabi sa katabi mo, hirap ako, consistency. O sige, gawin mo personal. Sabi mo, dapat consistent. No? That yung example na parang, dapat, wag lang dito, hanggang bahay. No? Behave. No? Hindi. Atin naman to. Akan din naman to. Yan yung wife ko, nanonood sa akin, no? Nakikinig din. Bayan din sa isip niya, Dad, dapat consistent din. Pero hindi eh. At least nakakarinig tayo ng ganito at napapalahanan tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. No? Sabi ko nga kanina, kayo na mga ready na para magligawan no? Dito sa church. Talaga namang sinasabi ko, bawal dito. Yung wala sa tamang edad. Huwag mong gawin yan. Pero kung ready ka na, graduate ka na, may trabaho ka na, ready for, dapat kung babae o lalaki hinahanap mo, dapat consistent. Kasi pwede yan, kumari lang yan, bait-bait lang yan eh. No? Bait-bait lang yan. Pag pinakasalan mo yan, goodbye ka. Hindi yan consistent. Makikita mo kung sino yan. Trouble. Bigyan kita ng sikreto. Gusto mo? Tanong mo dun sa bahay niya. Sabi, layo naman ang ugali niyan doon sa iyo, dito. Hindi consistent. No? Hindi naman. Ito yung mga example na dapat tayo ay consistent. No? Sa Lord. Kasi kung hindi, bibitaw tayo.
bibitawan natin yung mga hawak-hawak natin. Kapag nandun na tayo sa mga sitwasyon. No? Bitawan mo yung ministry mo, bitawan mo yung covenant mo sa Kanya, bitawan mo yung pangarap mo, pangako mo. Hindi ko alam. Bibitawan mo lahat yan. Pero kung consistent ka, ano man ang inaharap mo, no matter what happens, hindi ko ito bibitawan. At sana itong sermon na ito, magiging aral, na dumating tayo sa punto na maging paalala sa atin to na huwag mong bitawan yan. Sige, pakisabi sa katabi mo, huwag mo akong bitawan. Hindi ka muna, yung mag-asawa, no? Huwag mo akong bitawan. Pagtiyagaan mo muna ako, no? Dahil nangako ka sa akin, sa altar, di ba? Till death do us part. Tama ba yung English ko? Friends, you can only trust that which is consistent. Tama ako. Paano mo pagtiwalaan yung tao na sinasabi ngayon, bukas hindi na? Oo. Hindi yan pwede pangawakan. No? Mangako yan ngayon, pero alam mo, no. Hindi ako nagtatrust sa'yo. Hindi ka consistent sa sinasabi mo. You can only trust that which is consistent. So dito makakakuha tayo ng aral. But ito, kinakausap din tayo ng Diyos dito. Gusto mong maging quality ka at hanapin ka ng iba. Maging consistent ka. No? Upang, ano ba pwede? Pangarapin ka ng iba. Sabihin, ito talaga, consistent to. Si Moses, kalahati niya ng kanyang buhay, nag-alaga muna ng tupa. Sabi ko kanina, nagtuloy-tuloy siya, but hindi ko alam kung alam niya yun, but that in the end, ang intention ng Diyos to prepare him, first, i-equip siya, mag-alaga ng tupa dun sa wilderness, but in the end, gagamitin ng Diyos para sa kanyang tomorrow, to lead the people of Israel. Bakit? Ang laki-laki ng kanyang calling. No? Itong bansa, itong Israel, isa itong bansa. Walang exact number, but may nagsasabi, 3 million. No? That is nation. At ang position na kanyang pinasukan, presidente. Pero walang, kung tignan mo, anong qualification mo, Moses? Pero si Lord sabi, no. I trained you for 40 years. Kung paano mo inalagaan yung mga tupa, ganyan mo din alagaan itong bayan ng Israel. Ganda, no? So friends, gusto ko din sabihin na, ano man yung dinaanan mo, that sometimes bitter ka, dahil sabihin, ano ba yun nangyari sa buhay ko? No. Tignan mo na mabuti yun. Pinayagan niya ng Diyos para i-equip ka kasi may task na gustong pagagawa sa iyo ng Diyos after that. Hindi ko alam. Ako, experience ko, no? Sabi ko nga, wala eh. Abandon ako eh. Walang nag-asikaso sa akin. 7 years old pa lang ako. Namatay na yung father ko. Maayos ang buhay namin dati. Sinasabi ng magulang ko, medyo marangya yung buhay. May mga sasakyan, but nabenta lahat. Dahil yung mother ko, hindi marunong magtrabaho. But kami yung maliliit, sometimes tulog sa kalsada. No? Experience ko, iisip ko, grabe din ang dinaanan ko. No? Eh, kung hindi ko nakilala sa Lord, pwedeng magiging bitter ako, maghihiganti ako sa mga taong to. Inabandon ako nito eh. 12 years old, 10 years old, tutulog ka sa mga bus, sa mga ilalim ng experience ko eh. No? Nakakabarkada ka sa mga snatcher, sa mga kriminal. Nandun yan sa kalsada eh. But I realized na trinain pala ako ng Diyos sa ganung klase. But that in the end, pwede pala itong application for spiritual. That in the end, sasabihin mo, huwag mo akong lokohin Satanas. Equip ako dyan. Kaya kitang harapin. Hindi ako galing kung saan-saan lang. Galing ako sa impyerno. Kaya kitang harapin. No? In spiritual battle. So, hindi ka na po pwedeng, huwag mo akong pasunod-sunurin. Inikip ako ng Diyos na mabuhay sa sarili. Kaya kong mabuhay
Mga experience. So, no wonder, naisip ko, Lord, mga ano. And then, hindi ko na-realize na pwedeng gamitin, ano. Pagdating sa spiritual fight, ando kang lumalaban. Yung meron kang spiritual battle, spiritual warfare. Alam mo, paano nakikipag-fight sa enemy? I know that. Galing ako dyan, huwag mo akong lokohin. No? May mga bagay na ganyan. So, nakatulong din sa akin. So, nawala yung bitter. Yung may panahon na sabihin mo sa isip mo, maliit ka, lumaki lang ako. At gumanda buhay ko. Gagantihan kita. May mga ganun eh. Babalikan talaga kita, gaganti ako sa'yo. May mga ganun eh. So, sobrang bigat. Ba't hindi nangyari? Kasi naintindihan mo na part lang pala yun ng equipping sa'yo ng Diyos. No? Pinayagan ng Diyos so that maging strong ka pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Stop that, no? Yung binabalikan mo yung past mo tapos bitter cut, gusto mo magiganti. Forget that. Pinayagan na ng Diyos, gamitin mo yan sa isang paraan. So that in the end, bless ka ng Diyos ngayon, nag-preach ako, don't use that blessing as weapon. Use that as tool. No? Yung parang yumamang ka na, magiganti ka na, or nandun ka na sa position mo, magiganti ka na. No. Use that as tool, not as weapon. Ganda, no? Sige, palagpukan mo si Lord. Ganda, no? Si Moses, pwede niyang gawin yun. Bah, tika muna. 80 years na, sayang ang buhay ko, no? Tika muna. But hindi po. Moses, no? Itong experience niya. Tapos na ba ako? Nung ako ay nag-start in Christ City Church, ito, nasasabi ko naman na to, but gusto ko itong makita din ninyo. Nung akala ko, nung iniligay ka ng Diyos sa isang ganitong task, no? Medyo nag-aalala ka kasi iniisip mo, paano yan? Kasi ang iniisip mo, kapag nagpastor ka na, meron ka isang church, magtuturo ka, ano, yung iniisip mo eh. Pero sa experience ko, ako tinuruan ng Diyos. Na habang lumalakad ako sa calling, nararamdaman ko, Lord, tinuturuan mo ako. So, doon mo ma-realize na, hindi pala ako magtuturo. Ako palang tinuturuan ng Diyos dito. No? Ganda. Ganda. Kaya, sometimes, pwede to yung mga bagay na parang takot na takot ka. Sabi, Lord, hirap niya, hindi ko kaya. No. Oo, hindi mo yan kaya. Pero kapag nagsabi ka ng yes, Lord, mararamdaman mo. Hinahabol ka ng Diyos at ilalagay ka niya sa top so that in the end, you can lead people. Pagkatapos, ganda. Ganda, no? Yung si Moses, nung mag-alaga ng tupa, were the shadow of the children of Israel that time, yung mga tupa, no? That in the end, in-apply niya ito. These sheep are not really His destiny. No? Kapag nandiyan ka, hindi yan ang destiny mo. Ini-equip ka lang ng Diyos dyan. Don't worry, hindi ka matatagal dyan. That is not your destiny. No? Si Moses, nung nandun siya sa other side ng wilderness, hindi yan yung kanyang destiny. Merong more than that, no? They were just a shadow. Ganda, no? So, alam nyo, kapag nandun ka na sa wisdom, alam mo, walang sayang kasi lahat gamit. Na pag binalikan mo, kahit negative, kahit mahirap, whatsoever, pero pag tinignan mo na mahinam, sabi, gamit to. So, doon mo ma-appreciate si Lord, instead na magalit ka. Kuminsan nga, parang sarap papuntahan at pasalamatan yung mga tao. Sabi, salamat ha. Sa experience, na-equip ako, natuto ako, no? Kung pwede lang, no? Pero, I think, no need naman to tell that. Hayaan mo, ikaw na lang nakakaalam yan. Sige, palapakan mo si Lord. Oh God, hallelujah. Friends, in your experience, God was just training you. Experience. That is training, no? He was just getting you ready for what is about to be exposed
in your today. Pakikita mo yung mga bagay na yun, nag-i-evolve ngayon. At kung di mo nadaanan yung mga bagay na yun, pwedeng wala ka nga sa ganito mong kalagayan. Ganda, no? For example, isa pang example, wala na akong oras. Wala na pang oras. Galing kasi ibang church. Hindi ko alam kwento mo. Nagkukwento ka, pero sarap lang sabihin, kapatid, hayaan mo na yung kwento mo. Kasi kung hindi mo nangyari sa iyo yan, hindi mo kami na-experience dito. Di tapos. Di ba? Forget that. No, yung, huwag ka ng, negative. Kasi, pinayagan ng Diyos na maka-experience ka ng anumang experience mo, but that in the end, there is much better than that na gustong gawin sa iyo niyan Diyos pagkatapos. So, magagalit ka ba? Hindi. Kung pwede nga lang, balikan mo. Pinababalikan ko naman. Magpasalamat ka doon sa mga kasama mo. Balikan mo. Meron ako dito talagang, yun talagang advice ko. Huwag mo akong parang gawing kakampi. Never mangyari sa buhay mo yan. Naghanap ka ng kakampi, alam ko. Pag kinampihan kita, lalo kitang binaon dyan sa thinking mo na yan. Lalo kang mapahamak. Hindi mo ako mararamdaman dyan. Or else, ang maririnig mo sa akin, puntahan mo yan, balikan mo at paalam ka na maayos at magpasalamat ka. Okay na yan. Sige, palapakan mo si Lord. So that in the end, pwede ko sabihin na, baka nga, may malaki kang pinagagawa ang Diyos through this church. Kaya ka nandito ngayon. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Dapat ganun lang yung thinking. Ganun lang yung pag-iisip. Lord, wala na akong oras. And now, kita natin yung kwento. He's bringing the children of Israel going to Promised Land. To the place where he encountered God. No? Tinababalik lang ng Diyos yung kwento. Lord, huwag natin sisihin si Aaron, huwag natin sisihin ang mga Israelite people. Moses, sisihin mo sarili mo. Ikaw ang nagbagsak niyan. Yun lang naman yun. So then, kailangan mo isettle yan sa Diyos. At dumating ka sa kwento na, yun na nga, that in the end yung conversation, sasabihin sa'yo ng Diyos that, do it again. For this time, hawakan mong mabuti na. Huwag mo nang bitawan. Kasi nga marami ako nakita mga tao na, anong petsa na? Tagal mo na dyan. No? Ang dami ng paulit-ulit na pinaulit sila ng Diyos, pero bakit binibitawan mo? Wala ka pa sa kalagitnaan. Bumibitaw ka na naman. Andun yung pangako mo na, sige Lord, samahan mo na ako dito for second time ba yan? Or ano yan, third, fourth, fifth, hindi ko alam, no? Pero dapat, experienceado ka na dyan. For the second time, no? Meron ka ng experience yung first time mo na hindi ko na ulitin to. Pero hindi kasi ganun, hindi tayo natututo. At nandun din tayong patuloy, paulit-ulit. Binibintangan natin yung iba. Friends, don't let anybody's words, ano ba yan, deeds or yung disappointment disappointment make you drop what God has given you. Wala ka namang magagawa. Vulnerable tayo sa mga taong ito. Siguro gusto kong sabihin that whatever God gave you, you have to hold on it. Ano yung title? Hawakan mo ng mabuti. Pero di ko sinasabi na, abuti mo pa ba ng second time yan? First time pa lang, pag maging aral na so that in the end, magaan mong gawin yan. Kita mo yung pangalawa, sabi, Moses, hindi na ako kukuha ng bato, ikaw na. Magsinsil ka dyan. So may trouble, mayroong consequence. Samantala yung plan A, wala. Ang Diyos lahat gumawa, pero hindi mo binigyan ng halaga.
So, hindi rin madali ang second timer. Kasi dito makita natin, meron ka nang gagawin moves. Magpapawis ka. Hindi ko alam, ano? May kausap ako dito. Sige, palagpa. Ganda lang yung, sa umpisa pa lang, may aral sa'yo na, no. Itong unang to, hindi ko na to palalampasin. Magaang pa to eh. Kaysa palampasin ko to at pagkatapos, bibigat at bibigat yung sitwasyon, baka lalo kung hindi magagawa yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa akin. Alright. You got to hold on it. No? Ano ba yung ministry? Sabi ko nga, for the past 10 years, mag-11 years na tayo. Anyway, no, nandun na tayo. Medyo may preparation na nag-uusap-usap kami na ano bang gagawin natin? First time tayo dito sa Bano mag-celebrate ng ating 11th year anniversary. So, dapat na-excite na rin kayo. Kasi sobrang mga experiences namin dito pag araw ng anniversary. May mga lechon kami dito. Meron. So, yung mga bago, no? Nagpapakater kami. Bakit? We celebrate, no? Yung victory. We celebrate na iningatan kami ng Diyos, yung fight namin, no? That in the end, hindi naman tayo nagpa-plot. We're going to our destiny, no? So that, and then, tama lang, ano bang celebration, no? So, I mean, dapat celebration talaga. Sige, pwede mo bang balagpakan si Lord? Ano lang naman ako. At least, ma-excite tayo, no? Kasi baka nakakarinig ka, anniversary, no ba meron? Masaya tayo pag araw ng anniversary. No? You have to hold on it. No? Kasi dami pang, sayang yung mga anniversary, marami pang anniversary darating, no? Pag hinayangan mo, no? And then, wala na ang anniversary. Wala na. Goodbye. Binasa mo church. Kaya nga nag-preach ako last Sunday. No, hindi talaga pwede. Polty. No? Tatagal. No? Sisirain tayo ng enemy. Ingatan mo yung ministry mo. Ingatan mo yung pamilya mo. Ingatan mo yung anointing mo. May anointing tayo. No? Ingatan mo yung gifts. Yung talents na binigay sa iyo ng Diyos. Ingatan mo yan. Huwag mo yan itapon. Huwag mo yan bitawan. Huwag mo yan durugin. Kanina sabi ko, naalala ko si Peter and John came out in the hour of prayer. Alam niyo yung kwento ng Bible, may isang layman na sabi, sa bawat araw hinahatid siya sa tabing daanan, malapit sa beautiful gate. No? At araw-araw naglilimos. But one time, nadaanan sila ni Peter at John. Ano sabi ni Peter? Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Oh, ganda. No? Sabi ng Bible, biglang bumangon yung tao. At nagtalon-talon at tumakbo doon sa beautiful gate, yung templo. Sabi ng mga tao, hindi ba yan yung layman na nandoon? Oo, yung mga dinadaan-daanan nyo lang kayo ng mga religious people. Na? Hindi ko alam. So may mga bagay na gusto ng Diyos i-display yung power niya, but binitawan mo sa buhay mo. At kapag binitawan mo yan, wala ka nang ibibigay. Minsan gusto mo pang lumabas, Lord, bakit wala ako? Binitawan mo! Lord, ba't wala ako nito? Binitawan mo. Because if you don't have something, you cannot give it. Wala ka eh. Binitawan mo. Anong ibibigay mo dyan? Sige, palapakan mo si Lord, hindi ko alam saan akong pupunta dito. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, I got something. Wala nang pinakamalagang binanggit ni Peter. Wala akong may bibigay sa iyo, pero etong pangalan ni Jesus na nasa buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Stand up, sabi niya, and walk. Ganda, no? Pakisabi sa tabi mo, huwag mong bitawan si Jesus. Huwag mo siyang i-threaten. And then sabi mo, Lord, siya na lang, bibitaw na ako sa iyo.
May oras pa ba ako? Wala na akong oras. No? Naalala ko lang kasi yung kung bakit nagwala itong mga tao ng Israel. Sabi nila, Aaron, ano petsa na? Nasaan na ba yung si Moses? 40 days na, wala pa. At gumawa ng Diyos-Diyosan, sinambahan Diyos-Diyosan, nagsayawan ng mga demonyong sayawan, whatsoever. Anong aral? Ito siguro gusto kong sabihin. Kapatid, huwag mong pagpasturan ang sarili mo. Sinabi ko to kanina. Huwag ka mag-attempt na ipastor yung sarili mo. Hindi ka pwedeng mabuhay na wala kang pastor. May mga tao na parang pinapastoran ng sarili. No? Siya ang nagka-counsel sa sarili niya. Siya na. O ikaw na. Mag-end up ka niyan. Magdudumi ka sa sarili mo. Ito mga taong ito, for 40 days lang, wala yung kanilang pastor. Nagwala na. Stop that. Yung mga member ng church, pinapastoran ng sarili. No, maybe nandito sa church, nandun sila sa church, pero parang walang pastor kasi sila ang nagpapastor, nagka-counsel. Hindi ko alam. Paano mo pinipid yan sarili mo? Hindi ko alam. Mag-end up ka ng nothing. Huwag mong pagpastoran sa sarili mo. You have to admit that you need pastor. No? Magpasakop ka sa mga leader mo, sa church. Hindi pwede. Pag pinagsabihan ka, receive that. No? Kung meron mang mga instruction o counseling na kailangan ganito, ganyan, huwag mong pastorin ang sarili mo. Mag-end up ka sa kasalanan. Ikaw sa bako dito? Lord, help us. Wala na akong oras. Halika na, Pastor Micah. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Moses, dahil sa binasag mo, binitawan mo, at binasag mo yung 10 Commandments, kailangan mo bumalik uli sa bundok. O yun, oh. Friends, kapag sa umpisa hindi ka na pagkatiwalaanan at si Lord ay babalikan ka, ito'y madidinig mo. Nasasabi niya sa iyo, do it again. Bumalik ka uli sa bundok, Moses, and do this all over again. Di ko alam. Yun ang sabi ko kanina, that sometimes kung sino-sinong pinagbibintangan natin, but ang problema, ikaw ang bumibitaw. Binigyan ka ng second chance, third chance, bumibitaw ka. You broke it. Sabi nga nang binasa natin, Moses, you broke it. Second timer, dapat may aral ka na eh. Di ba? Third, mas lalo na. You're supposed to be stronger, better, and wiser kasi meron ka ng experience. Paulit-ulit, parang wala kang alam at naintindihan. Goodbye! Dapat sa pangalawa, may aral na. Teka muna. May knowledge na ako dito. Dito ako. Ito yung kahinaan ko. Ito yung mga bagay na dapat kong bantayan. Ito yung mga mistake ko. Ito yung pagkakamali ko. Di dapat, second time around, dapat bantay sarado na kasi iba ka na. Dinaanan mo na yan eh. Diyan ba yan? Ayan o, pakikuha ng cellphone. Para sabi mo, Sal, dapat ikaw to. Hindi na tayo natuto. Ganda lang ng Diyos because in spite of what Moses lost, God has not changed His mind about him. Walang pagbabago. Sabi niya, kung ano yung original, gagawin natin uli. Alam niyo, ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa atin. Ganda, no? Hindi nagbabago isip ng Diyos sa iyo. Kung ano ang panawagan mo, ikaw yan.
Tayo na lang ang nagda-downgrade. Dito na lang ako. No. Pwede mong puntahan yan. Sabi ni Lord, do it again. Hindi ka naman nag-isa dyan. Sasamahan kita uli. God decided they were going to do it all over again. Kasama si Lord. Doon sa binasa natin, dinema sila, umakit ka mo si doon. No, sabi ng Diyos, sasamahan kita dyan. At kung ano yung dati, gagawin natin uli, parehong-pareho. Balikan yung verse na binasa natin. But this time, sabi ng Diyos, we are going to fix this together. Ayusin na natin. Yung binasag mo, winasak mo, buuin natin. At this time, dapat tama yung you're stronger, better, and wiser. Ganda, sige, palapakan mo si Lord, no? Hindi ko alam. Pwede ba isa pang malakas na palakpak? More than that? Hindi ka na, Pastor Micah. Overtime na ata ako. Give me 5 minutes. Halika na, tayo ka na dito. Meron pa pala akong oras. Eto ganda. No? Merong hamon si Lord sa atin. Maybe ikaw tong kausap ng Diyos that overdue ka na dyan. Hindi ko alam kung ilang beses nang paulit-ulit bumibitaw ka. But this time, sinasabi sa'yo ng Diyos, do not delay. Today, sabi ko nga, magtitake ako ng risk. Kasi para bang, pag hindi mo to nalagyan ng time frame, parang pwede mo sabihin, next week na lang. Next month na lang. Next year na lang. Overdue ka na nga dyan eh. Ba't mo ba pagbubukas yan? O pag next week? Today! Pwede ba? Magdesisyon ka today. Sabi ng Diyos, we will fix that together today. Uwi ka ng bahay mamaya. Hindi ko alam yung overnight mo. Gumising ka, huwag ka matulog. Hindi ko alam. I-settle mo yung sitwasyon mo sa Diyos. I-settle mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi na-settle yan. I-settle mo, Lord, today and this overnight, Lord, tonight. Dapat ganun eh. Kung seryoso ka. Lord, gusto ko nang ma-settle to. No, sa paggising ko sa umaga, tapos na tong problema ko. Di tapos. Hindi ko alam yung mga problema mo. Personal ba yan? Personal character, attitude. Bakit? Baka hindi na mag-expend ang Diyos sa'yo ng another year. Nalala niyo yung sermon ko last Sunday? Yung grace ng Diyos, hindi forever. Temporary lang ang grace ng Diyos. No? Sometimes, inaabuso natin yung grace ng Diyos. No. Mabait naman ng Lord, nandiyan yung grace niya. That is temporary. Di ba, even sa atin, meron tayong word niyan, yung grace period. May grace period. Hanggat dyan lang yan, daman, period. Baka wala nang next year. O baka wala nang next month. Baka talagang today na lang. Palalampasin mo pa ba? You have to prepare yourself overnight. Ito, very specific naman. Hindi ko alam, no? Hamunan na to. Overdue ka na nga dyan eh. Ba't mo pa pagbubukas yan? O pag next week yan, overdue ka na dyan eh. Dapat wala ka na dyan nung pa. Takal mo na nga dyan. Hintin mo yung kwento mo. Paulit-ulit. Paulit-ulit yung problema mo. Paulit-ulit yung sinasabi mo sa Diyos. Yung prayer mo, walang answer prayer kasi paulit-ulit, yung pa rin. Because God is getting ready to do great things after this sermon. Today. Tomorrow. That deal. Hindi tapos. Maging seryoso ka lang. Awak. At huwag ka nang bumitaw. Teka muna, no? Grabe lang si Lord. Hindi ko alam sinong kausap ko dito.
Nakausap din ako ng Diyos dyan, huwag ka mag-alala. For my another level. Ang worst, yung andyan ka, hindi ka na nag-upgrade. Yung level mo, na-stuck ka dyan. Yung iba nandun na, they're in their levels, no? But, of course, nandun sila, they're struggling. Meron din naman, but walang problema kasi alam nila na merong promotion. But yung worst, yung andyan kang paulit-ulit sa struggling mo, but walang another level, na-stuck ka dyan sa kwento mo at hindi mo, gusto kong sabihin sa'yo na, meron pang mas magagandang kwento kaysa dyan. Umalis ka na dyan. At gusto kang lagyan ng another story ng Diyos. Ganda, no? Sino gusto ng panibagong kwento na? Tama na yung lumang kwento. Alam mo yung kwento mo, ang totoo lang, nakakatakot nga yan eh. Kapag kinento mo sa iba, sinabi ko na yun sa ibang sermon ko, may amag na yan, hindi yan makain. Lason yan sa iba. Pag narinig ng iba yan, ikamamatay nung kausap mo. May amag. Kaya mo yung bagong kwento mo, yung fresh story mo, bigay mo sa kanya ng may gamit. Oh, trouble. Stop that. You have to cut excuses, foolishness, and want of the flesh, yung sariling iniisip, yung reasoning. Ulan, di ako mag-church. Magkakasipon ako. Stop that. Simple thing, but sa maraming bagay, applicable yan. Lagi tinitingnan sarili. Lugi naman. Baka naman malugi ako dyan. Kawawa naman ako. Kung gusto mong may mangyari sa'yo, you had to cut that overnight. Bukas bago na. Lord, sorry talaga. Si Lord may fast track. Alam ng Lord na kailangan ng umabol sa'yo dahil overdue ka na dyan. You have to decide, no? Wala namang problema, may weeping. Pero dapat yan, overnight lang yan. Ba't lumampas-lampas na yan? Ano sabi ng Bible? Weeping will endure for a night, but joy comes in the morning. Pagising mo sa umaga, doon na naman yun. Hindi na yun. Ibang klase na yan. Dapat, night lang yan, yung cry-cry. But pag gising sa umaga, ando yung joy. Because the Bible tells us that weeping will endure for a night, but joy comes in the morning. Dapat yun ang pinupuntahan. Sige, palapakan mo si Lord, tapos na ako. Anong ibig ko sabihin? God wants you to ignore excuses. Tama na yan. Sino man pinagbibintangan natin, no? Yung mga past na mga tao, wala naman nata dito yan. Move forward. At kapag meron ka ng hawak, hawakan mo mabuti yan. Huwag mo nang bitawan yan. Tapos na ako. No? Sobra na yung split dito, split doon, ano? Sometimes, empatyo na tayo, eh, no? Sabi, ganda ng sermon. Hindi mo gagamitin yan. Saan mo gagamitin yan? No? Itin mo yan. Okay na yan. Meron kaming pusa. Teka muna, wag na. Ayoko na. No? Meron kaming pusa. Tuwing makita kami, pagkain na naman gusto mo. Tapos mamaya, magsusuka. Hindi. Sabi ko kay pastor, si pastor, huwag mo na pagkain yan, nagsusuka. Tama na, baka magsuka-suka tayo dito, no? Impatyo na eh, busog na. Busog na ba? I think, na-deliver ko na yung word ni Lord. No? Pwede ko sabihin, Lord, na-deliver ko na yung word mo.
Lord, tulungan mo kami. So that in the end, yung word mo, Panginoon, magkaroon ng manifestation. Magkaroon ng katotohanan sa buhay namin. No, hindi lang narinig, kundi, Lord, hayaan mong magkaroon ng manifestation to Diyos, yung word mo. Pwede ba yon? Sa buhay ko, Panginoon. Lord, sige Lord, gawin mo to sa buhay ko. Lord, yun dapat. So kanina, sabi ko nga, kung dito, experience natin, sarap no? Ganda, no? Kita mo, behave ka. Ganda tignan. Behave. Oh, sarap talingan sa labas, no? No, di ba? Magtuloy-tuloy lang tayo. Consistency. Di ba? Okay lang. That is our normal, no? Sermon last Sunday, very powerful. Sabi ng Diyos, be holy for I am the Lord your God. Is holy. Oh, tika muna. Dapat punta natin yun. Lord, sige Lord. Dami ko nang narinig sa'yo eh. Sige, palapakan mo na si Lord. Sige, tayo. Okay na ako, no? 6:66. Sorry po. Meron pa tayong 6 p.m. service. Pero patas natin yung ating mga kamay. Simple lang pinagagawa ng Diyos, no? Balikan mo yung aral, narinig mo ngayon, and say sorry to our God. Lord, sorry, Lord. Okay na yan. Tapos sabi ni Lord, oh, sige. Tuloy-tuloy mo na yan. Hanggang sa pag-uwi mo ng bahay, alahanin mo itong word ko. No? At nandun ka, huwag kang, sige, puntaan mo yan hanggang mamayang gabi bago ka matulog. O, kung pwede, huwag ka na matulog kung kailangan. Para bukas, bago ka na. No? Release ka na dyan sa situation mo and go to your another level. Ganda, no? No? Na ma-enjoy mo buhay. Ma-enjoy mong buhay. Kapatid, ma-enjoy natin ang buhay. Oh God, salamat. Diyos, salamat Diyos. Thank you for the forgiveness, Lord God. Sige, pwede ba ulitin pa natin? Say sorry to our God. Lord, sorry Lord. Sorry Lord. Sorry Lord. Sorry Lord. Give me another day and another chance, God, to do it again. But this time, Lord, tulungan mo ako na gawin ko na to ng tama. Oh God, hallelujah. Can you shout hallelujah? Para mahina. Pwede bang ulitin pa natin? Ready? 1, 2, 3. Hallelujah. Kaya mga nakikinig sa amin online, sige po, inyo din po ito. And I believe that habang kami ay nag-uusap dito, si Lord may sinasabi din sa inyo. No? Sige po, ayan yung this sermon ay maging blessing sa inyo. No, hindi ko alam, nasa tahanan ka, nasa ka man ngayon, this word is for you also. So, the Lord will bless you. Hallelujah, Father. So, pwede bang mawi tayo sa Panginoon? Hallelujah, for the second time. Hallelujah. Come on. Let's be in the presence of the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos sa ating narinig sa hapong ito. Yes, God. Thank you, Lord. God, help us, Panginoon. Lead us, Diyos. Hallelujah. Come on, we sing to Him tonight. He will lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, where my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk. Come on, we say, wherever you. Take me deeper, God. Take me deeper than my feet could ever wander. Where my faith. Come on, one more time. God, lead us, Lord. Spirit, lead me where my trust. Yes, Lord, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, with my faith. Yes, Lord, the presence of the Savior. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan pa po natin ng Diyos. God, thank you for your words sa gabing ito, sa hapong ito, Diyos. Sige, Lord, whatever, Panginoon, anumang itong, Lord, inuutsok sa amin ng Banal na Espiritu as we listen to your word, God. Sige, Lord,
hindi lang itong manatili, Lord, na salita, God. Hayaan mong maging testimonya po ito na aming mga buhay, Diyos. Sige, Lord, hayaan mong i-hold on na namin, Diyos. We get a grip on, Panginoon, sa mga bagay, Diyos, that, Lord, plan mo in our lives, oh God. Lakaran namin, Lord. Tapusin namin, Panginoon. Makita namin ang victory dito, Diyos. Salamat, Lord. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito, God. Lord, sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay...